Kabanata 28. Ang hunter na si Song Chiyul. Sa pagsisimula ng kabanatang ito makikita ang isang matandang lalaki na CEO ng isang malaking kumpanya. Habang kausap si Gang Tae-shik, isang B-class na hunter na mula sa monitoring department. Ayon sa matanda, narinig niya na kung anuman ang mangyari sa loob ng dungeon ay hindi malalaman sa labas. Kung kaya nais nitong patayin ng hunter ang dalawang tao kapalit ng 20 billion won na may karagdagang 10 billion pa. Ayon naman kay Gang Tae-shik, hindi problema sa kanya ang pagpatay sa dalawang iyon, ngunit meron din iba pang hunters na makakasama sa dungeon na posibleng madamay. Dahil bilang isang B-rank hunter na nabibilang sa isang mataas na antas, may mga pagkakataon na makakatanggap pa rin siya ng mga tawag mula sa mga pangunahing guild. At dahil nga mas nasisiyahan siyang pumatay ng mga tao kesa sa mga halimaw, ay mas pinili niyang mapabilang sa monitoring department ng mga hunters guild. Sa sumunod na eksena makikita naman na nag-e-ensayo ng espada ang isang pamilyar na hunter at ang kanyang estudyante na si Cho Hae-in, isang S-class hunter. Binati nito ang kanyang master na si Song Chiyul at pinuri ang galing nito na kahit pa nga naputol na ang isang kamay ay buong husay pa ring nakakagamit ng espada. Habang nag-uusap sila, may tumawag sa telepono ni Song Chiyul kung saan ayon sa kanya ang mga nasa mababang antas na hunter ay madalas makatanggap ng ganoong tawag. Kung kaya nagpa siya itong tapusin muna ang kanilang pagsasanay at muling sumali sa raid. Tinanong naman si Song Chiyul ni Cho Hae-in kung hindi pa ba siya magre-retiro sa pagiging hunter. Ayon naman kay Song Chiyul, nais niyang maging kapaki-pakinabang ang mga natitirang araw niya bilang isang hunter. Bagamat sa isip nito ang isang mahinang kagaya niya na master ng isang S-rank na hunter ay tila kakaiba kung iisipin. Habang naglalakad si Song Chiyul patungo sa D-rank dungeon, naisip nito ang tungkol sa awakening niya. Kung saan nagi siyang magic hunter na taliwas sa kakayahan niya bilang isang swordsman. Ang galing niya sa espada na halos ilang dekada niyang pinag-aralan ay hindi niya magamit sa dungeon sapagkat hindi ito umiepekto sa mga halimaw. Natigilan siya sa pag-iisip nang makita niya si Jinwoo, bagamat natatakpan ang mukha nito ay mabilis niya itong binati. Lumingon naman si Jinwoo na agad din naman siyang nakilala. Ibinaba ni Jinwoo ang hood ng kanyang jacket, at tinanong ni Mr. Song Chiyul kung ano ang nangyari dito dahil hindi niya ito agad nakilala sa malaking pagbabago sa pisikal na anyo nito. Naalala ni Song Chiyul ang nakaraan sa Double Rare, kung kaya sa malungkot na tono sinabi nito na dapat hindi na niya pinaalala pa ang nakaraan, at nagtatakang tinanong si Jinwoo kung paano nabuo muli ang naputol niyang binti. Sinabi naman ni Jinwoo na nang magising siya ay magaling na ito, kaya hindi siya sigurado kung ano ang nangyari, kahit alam niya na dahil iyon sa epekto ng nakuha niyang Candy Heiress blessings. Bagamat naguguluhan si Song Chiyul, masaya naman ito na malaman na maayos at kumpleto pa rin si Jinwoo. Sinabi naman ni Jinwoo na wag na itong mag-alala dahil sa kabila ng limitado niyang kakayahan ay maswerte pa rin siyang nakaligtas. Bagamat naririnig na niya ang mga balita na nakaligtas nga si Jinwoo, hindi pa rin siya makapaniwala maliban na lang nang makita niya mismo ito. At nagkwentuhan na sila kung saan nalaman nila na pareho silang tinawagan ng guild upang sumama sa raid na iyon sa D-rank dungeon. Magkasabay na silang naglakad patungo sa gate, kung saan nakita din nila ang tatlo pa nilang kasamahan sa Double Rare dungeon. Ang isa nga dito ay si Joo-hee na halatang nagulat nang makita si Jinwoo. Habang si Mr. Kim Sang-shik ay hindi makatingin sa kanilang dalawa, naalala naman ni Mr. Song Chiyul nang tinutukan siya nito ng espada, at tinangka siyang isakripisyo, ganoon na rin ang tumakbo ito at iniwan silang tatlo sa altar. Ngunit dahil naalala nito nang maging siya ay iniwan din si Jinwoo, kaya wala siyang karapatan na magsalita laban kay Kim Sang-shik. Lumapit si Joo-hee na hindi pa rin makapaniwala sa pagbabago sa pisikal na anyo ni Jinwoo, ganoon na rin sa pagkakabalik sa normal ng paa nito na akala niya ay tuluyan ng naputol. Sinabi din ni Joo-hee na pilit niyang hinanap si Jinwoo ngunit hindi niya ito makita. Magsasalita sana si Jinwoo nang may biglang dumating. Tila nang aasar na sinabi ng isang preso na mukhang may nag-show shooting ng isang drama doon, o kaya naman ay malamang nagde-date na rin ang mga hunters. Sinaway naman ni Gang Tae-shik ang preso at sinabi na wala sila sa picnic. Tumigil naman ang preso at binati na lamang ang mga ito. Humingi naman ng paumanhin kina Jinwoo at Mr. Song Chiyul ang sekretarya mula sa Hunters Department sa pagdating ng late. Tinanong naman ni Mr. Song Chiyul ito kung bakit may mga preso na kasama, na ayon nga sa sekretarya ay mga rehabilitators kung saan sasama sa raid na iyon.
Ipinaliwanag din nito na ang mga kriminal na iyon ay mga dating hunters, kung kaya naman upang mapababa ang sentensya ng mga ito ay normal lamang na magsilbi sila at sumama sa mga raid sa dungeon. Tutol man si Mr. Song Chi-yul, pumayag na rin ito dahil ayon sa sekretarya kakaunti na ang mga hunters sa area nila kung kaya wala silang pagpipilian kundi gamitin ang mga hunters na may kakayahan, at ayon din dito ang tatlong rehabilitators ay mga C-rank hunter habang ang magmo-monitor naman na si Gang Tae-shik ay isang B-rank hunter. Dahil nga sa hindi maganda ang kutob ni Jinwoo sa raid na iyon, inutusan niya si Juhi na wag na sumama, ngunit dahil sa sasama si Jinwoo tumanggi ito at nagpasya na sasama pa rin siya. Naisip naman ni Mr. Song Chi-yul na marahil nakatadhana ang lahat kung kaya silang 5 na nakaligtas sa double lair ay muling pinagsama-sama upang pumasok muli sa dungeon. Ika-29 na kabanata. Ang mga tao at mga halimaw. Tinanggal ni Gang Tae-shik ang pulsos ng mga hunter habang tinanong naman ng isa kung tatretuhin ba silang mga alipin. Tiningnan ito ni Gang Tae-shik at pinatahimik, pagkatapos ay pumunta kina Jinwoo at Mr. Song Chi-yul upang magpakilala. At dahil sa naipaliwanag na ng sekretarya ang sitwasyon kung kaya sinabi na lamang nito kina Jinwoo na wag nang mag-alala sa mga preso dahil siya na ang bahala sa mga iyon. Tinanong din ni Gang Tae-shik kung sino ang mamumuno sa party, kung saan nagpresenta naman si Mr. Song Chi-yul na sinang-ayunan naman ni Jinwoo. Biglang yumoko si Mr. Song Chi-yul kay Jinwoo at nagpasalamat sa ikalawang pagkakataon na ibinigay nito sa kanya. At sinabi pa nito na kasalanan niya kaya namatay ang 11 hunter na dapat ay responsibilidad niya, habang nagpapasalamat siya para sa 6 na nakaligtas dahil kay Jinwoo. Pinatigil naman ito ni Jinwoo sa pagyuko, kung saan nakita ni Song Chi-yul na nakatingin sa kanila sina Mr. Kim Sang-shik, kaya tinanong na rin niya ito kung ayos lamang ba na siya na uli ang maging party leader, bagamat halatang hindi ito komportable sa sitwasyon ay sumang-ayon na din naman ito. Sa loob ng dungeon makikita na mabilis na papatay ng mga preso ang mga goblin, kung saan dahil sa malupit na atake ng mga ito, ay halos wala na ang mga itong pinagkaiba sa mga halimaw, kung kaya nasabi na lamang ni Mr. Song Chi-yul na hindi na niya masabi kung sino ang tunay na halimaw at tunay na tao. Habang ginamit naman ni Mr. Song Chi-yul ang kanyang mahika upang atakihin ang mga goblin na ayon naman kay Mr. Kim ay tila hindi isang normal na C-rank ito. Nang mahuli ni Mr. Song Chi-yul si Mr. Kim na nakatingin sa kanya ay sinabi nitong normal ba sa isang swordsman na ganoon ito kainang umatake, kung saan sumagot naman ito na magaling pa rin siya sa pag-arte bilang mahusay na leader. Kung saan sinabi din ni Mr. Song Chi-yul na dapat ay positibo lamang sila sapagkat lahat silang nakaligtas sa double lair dungeon ay magkakasama muli ngayon. Napansin din ni Mr. Song Chi-yul na malaki ang pinagbago ni Jinwoo, at nakakapanibago na gumagamit na ito ngayon ng dagger dahil dati ay wala itong kahit na anong sandata. Sinang-ayunan naman ito ni Juhi, dahil ayon dito hindi na kinakailangan pang gamutin niya si Jinwoo kahit isang beses, kung kaya nagtanong ito kung nag-e-ensayo ba si Jinwoo ng martial arts, na itinanggi naman ni Jinwoo at sinabing nag-e-ehersisyo lamang siya araw-araw. Bagamat pabiro ang sinabi ni Mr. Song Chi-yul, dahil napakalaki talaga ng pinagbago ni Jinwoo, sinabi niyang ibang-iba na ito sa Jinwoo na kilala niya. Tiningnan ito ni Mr. Song Chi-yul at sa isip niya ay hindi lamang ang itsura ang nagbago dito, maging ang aura nito, wala na ang kawalang pag-asa dito bagkus ang nakikita niya ngayon ay ang relax na pakiramdam, tunay na nga itong binata na mukhang matatag at determinado. Sa kabilang banda naman si Juhi ay tila takot pa rin, at halatang may trauma pa kahit sa goblin lamang kung kaya sa tingin ni Mr. Song Chi-yul ay dapat na itong magretiro. Napansin nila na ang dungeon ay nahahati sa 3 kuweba, kung kaya naisip ni Gang Tae-shik na mas maganda na hatiin nila sa 3 ang kanilang grupo, dahil mababang rank lamang naman iyon ng dungeon, bagamat magiging delikado ito mababawasan naman ang oras na gugugulan nila upang matapos ang raid. Sinabi din nito na isasama niya ang 3 kriminal, patungo sa kanang bahagi kung kaya maaring pumunta ang mga ito sa kanila, kung sakaling makita nila ang kwarto ng boss ng dungeon. Bagamat hindi maganda ang kutob ni Jinwoo ay inaya niya si Mr. Song Chi-yul na sa bandang kaliwa sila pumunta ni na Juhi na sinang-ayunan naman nito, habang sa gitna naman ang dalawa ni Mr. Kim. Nagkatinginan naman si Gang Tae-shik at Song Jinwoo, bago nagtungo sa kani-kanilang lugar. Habang naglalakad si Jinwoo ay nasa isip niya na nasa dulo ng kuweba ang kwarto ng boss, at dahil mahina lamang ang mga goblin,
wala itong masyadong maiidagdag sa kanyang kasanayan. Kung kaya ang kailangan niyang matalo ay ang boss ng dungeon, habang naisip naman niya si Gang Tae-shik na mukhang may masamang binabalak. Matapos mapatay ng 3 kriminal ang mga goblin ay tinanong ni Gang Tae-shik ang mga ito kung tapos na ba sila sa mga goblin, na ayon sa kanila ay masyadong mahihina. Ang mga goblin ay mahihinang klase lamang ng halimaw, ngunit dahil sila ay madamihan kung umatake talagang nakakainis silang kalaban, katulad ang mga ito ng bata na kapag binigyan ng sandata ay basta lamang umaatake, gayunpaman ay nakakamatay pa rin. Para naman kay Gang Tae-shik ang mga tao at halimaw ay magkatulad lamang, na parang mga insekto. Humarap ito sa mga kriminal at nagtanong kung kaya ba ng mga itong pumatay ng mga bata. Naayon sa isa ay nakakabagot na tanong, sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na mula sa araw na iyon makakakita na ang mga ito ng maraming bata. Naguguluhan naman ang isa sa mga criminal na iyon kung bakit may mga bata sa dungeon. Tinanong pa ni Gang Tae-shik, kung kaya ng mga itong patayin ang mga gutom na batang iyon na nais silang kainin. Sa halip na matakot tila natuwa pa ang isa sa criminal at sinabi na kaya nilang patayin ang mga iyon. Sinabi rin ni Gang Tae-shik na tama ang sagot ng mga ito, na kaya ng mga criminal na iyon na pumatay ng kahit na sino para mabuhay, at yun ang nararapat niyang i-report sa Hunters Guild. Biglang nagbago ang aura ni Gang Tae-shik at sinabi nito na nakatagpo ang mga criminal ng ilang daang goblins. Samantala sa kabilang kuweba naman kung saan naruroon si Mr. Kim at ang isa pang hunter na nakasama din nila sa Double Lair, nasabi nito na mahina lamang ang mga goblin kaya madali itong matalo, kung kaya wala sanang mangyari na masama. Dahil ayon sa kasabihan, kung may mga mahihinang hunter na kasama sa raid, tiyak na mahina din ang dungeon. Bagamat hindi naman ito laging tama, nagdesisyon si Mr. Kim na pagkatapos ng raid na iyon yuyuko din siya kay Jinwoo at hihingi ng tawad. At kahit pa walang kasiguraduhan kung mapapatawad siya nito ay gagawin pa rin niya, dahil para sa kanya bilang isang hunter ang pagyuko at paghingi ng tawad ay isang maliit lang na bagay. Tinanong din ni Mr. Kim ang kasama niya kung hindi rin ba ito nagsisi dahil pareho silang tumakbo at iniwan si Jinwoo. Hindi naman sumagot ang kasama niya, bagkus ay inaya na siya nito at sinabi na dahil dalawa lamang sila kailangan nilang mag-ingat, at maaaring tapos na rin ang iba at nakaalis na, kung kaya nagpatuloy na sila sa paglakad. Hangga't nagimbal sila sa kanilang nakita nang makarating sa dulo ng kuweba.